Breaking news, Nikki Glaser nag-public apology na ayon sa ilang content creators sa social media. Pero totoo ba? Heto ang nasabing video na di umano ay si Nikki Glaser, subalit base sa aking pagsasaliksik, ang kanyang pangalan ay Leigh Allen Baker, isang American actress at hindi si Nikki Glaser. At ang nasabing video ay kanyang ipinost sa kanyang Instagram 4 na buwan na ang nakararaan matapos umano na marami ang ma-offend sa kanyang nakaraang post patungkol sa bakasyon ng kanyang pamilya at base sa larawan na kanyang ipinakita matapos ang kanyang public apology ay lumalabas na isa lamang itong biro. Kaya't sa madaling salita ay isa na naman itong panlilinlang, isang gawang negatibo na sumisimbolo sa masasamang gawain ng demonyo gaya ng una nilang ipinalabas na kinutya umano ng komedyante ang Diyos sa videong ito na nagdulot ng galit ng tao para isiping ang sunog sa LA ay nilikha ng Diyos para dito. Isang paniniwalang negatibo na ang pananaw ay magparusa dahil sa di umano ang Diyos ay kinutya ng mga ito. Subalit ang Diyos ay puno ng awa at pagpapatawad ayon sa Biblia. Sa katunayan, kahit ipinako sa krus si Jesus noong nagkatawang tao siya, ay hindi siya nagtanim ng galit sa mga ito at sa halip ay siya pa ang humingi ng kapatawaran sa kanyang ama habang sinasabi na patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa madaling salita, ang gawa ng tunay na Diyos ay positibo, hindi gaya ng inaakala ng iilang tao. Nagagawa ito ng isang bagay na lilikha ng direktang kapahamakan sa napakaraming tao. Marami ang hindi nakakaunawa sa bagay na ito dahil mababasa sa ilang setas ng Biblia na ang Diyos ay tunay ngang nagpaparusa sa mga sumusuway sa Kanya gaya ng nakasaad sa Levitico, Kabanata 26, versikulo 14 hanggang 17 kung saan sinasabi sa talatang ito, "Ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutuparin ang mga utos ko, kung tatanggihan ninyo ang aking mga tuntunin at kautusan, kaya't ayaw ninyong sundin ang mga ito at sisirain ninyo ang ginawa kong kasunduan sa inyo, padadalhan ko kayo ng mga sakuna, makararanas kayo ng matitinding sakit na magpapalabo ng inyong mata at magpapahina ng inyong katawan. Hindi ninyo makakain ang pinagpagalan ninyo sapagkat ito'y kakainin ng inyong mga kaaway. Hindi ko kayo gagabayan at pababayaan ko kayong malupig. Hahayaan ko kayong sakupin ng mga taong napupuot sa inyo at kakaripas kayo ng takbo kahit walang humahabol sa inyo." At kung itutuloy mo pa ang kabanata nito hanggang 39, ay mababasa mo pa ang mas nakakakilabot na mga parusang ipapataw ng Diyos noon sa mga Israelita kung hindi sila tutupad sa kasunduan ng Diyos sa kanila, kung saan sa kabanata ring ito, versikulo 46, ay sinasabing ito ang mga tuntunin at mga utos ni Yahweh na ibinigay sa mga Israelita sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises. Sa madaling salita, ang mabibigat na parusang ito noon ay nakalaan lamang sa mga Israelita noong panahong ito. Kaya't kapag may nabasa ka na nagpaparusa ang Diyos gaya ng sakuna sa mga tao, ay hindi na iyan sa panahong ito. Dahil ang ilang parusa ng Diyos sa sangkatauhan noong wala pa si Hesukristo ay nakalaan lamang sa mga tao sa panahong ito. Dahil nang isugo ng Diyos Ama si Hesukristo ay nagbago na ang Diyos sa pagpaparusa sa mga tao. At kung hindi ka naniniwala, ito ang sabi sa Hebreo 8, versikulo 6. "Ngunit ngayon si Jesus ay nagtamo ng isang higit na dakilang paglilingkod. Yamang siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti. Ang tipang ito ay natatag sa lalong mabuting pangako. Nangangahulugan ito na sa pamamagitan ni Jesus ay naitatag ang isang bagong tipan na higit na mabuti kaysa sa lumang tipan." Habang sa versikulo 7 hanggang 9 ng parehong kabanata, ang sabi, "Sapagkat kung ang unang tipan ay walang kakulangan, hindi na sana naghahanap pa ng lugar para sa ikalawang tipan, sapagkat nakita ng Diyos ang pagkukulang sa kanila na sinasabi, ang Panginoon ang nagsasabi, dumarating ang mga araw, itatatag ko ang isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Ito ay hindi tulad sa lumang tipan na aking ginagawa sa kanilang mga ninuno. Sa araw ng akayin ko sila at inilabas sa bayan ng Ehipto dahil hindi sila naging tapat sa aking tipan, kaya't pinabayaan ko sila.
Nangangahulugan ito na ang mga kakilakilabot na parusa ng Diyos sa mga Israelita na mababasa sa Levitico, Kabanata 26, versikulo 14 hanggang 39, bago pa man ang pagkabuhay ni Jesus ay binago niya na. At sinabi nito sa versikulo 10 hanggang 11 ng parehong kabanata, "At akong Panginoon ang nagsasabi, ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkaraan ng mga araw na yaon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga isip at isusulat ko din ang mga ito sa kanilang mga puso at ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging mga tao ko. Wala nang magtuturo sa kanyang kapwa o sa kanyang kapatid. Kilalanin mo ang Panginoon sapagkat makikilala ako ng lahat, maging ang mga dakila at hindi dakila." Nangangahulugan ito na sa pamamagitan ng bagong tipan ay madaling matututunan ng sinuman ang kautusan ng Diyos gamit lang ang puso at kaisipan, at iyan ay malinaw na magiging madali kung palaging positibo ang ating kaisipan na sumisimbolo ng bagong tipan na si Jesus ay puro lamang kabutihan. Kaya't hindi na kakailanganin pang magturo ng kapwa o kapatid na kilalanin ang Diyos, kung saan ito ay naglalarawan na hindi na kailangan pang ipangaral ang gagawing kaparusahan ng Diyos para siya ay kilalanin ng sangkatauhan. Dahil ayon sa versikulo 12 hanggang 13 ng parehong kabanata, "Sapagkat kahahabagan ko sila sa kanilang mga kalikuan at hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos." Nang sabihin niya, isang bagong tipan, pinaging luma niya ang unang tipan. Ito ngayon ay tumatanda na at malapit nang mawala. Nangangahulugan ang lahat ng ito na sa pamamagitan ng bagong tipan ay nagbago na ang Diyos na noon ay direktang nagpaparusa sa mga tao, kung kaya't ang ating magsisilbing gabay ngayon para maisaisip at maisapuso ang mga tuntunin ng Diyos ay maging positibo, dahil sa pamamagitan nito ay madali nating mauunawaan na ang salitang parusa gamit ang sunog ay isang mapaminsalang pangyayari na hindi sumisimbolo sa pagiging positibo, kaya't sa makatuwidang paniniwalang ito ay sumisimbolo sa pagiging negatibo na magpapaalala sa atin na ito ay sumisimbolo sa gawa ng demonyo, dahil sinabi nga ng Diyos sa pamamagitan ng bagong tipan ay hindi na kailangang turuan pa ng kapwa at kapatid ang mga tao para kilalanin ang Diyos. Kaya't ang pagsasabing pinarusahan sila ng Diyos dahil kinutya nila ito at hindi sila naniniwala sa Diyos para kilalanin nila ito ay tumataliwas na sa bagong tipan na mas pinagbuti ng Diyos para sa mga tao, dahil ayon nga sa Diyos ay kahahabagan ko sila sa kanilang kalikuan at hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. At kung babasahin naman natin ang nakasaad sa Mateo 7, versikulo 22, "Sa araw ng paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala?" Ito ay maihahalin tulad natin sa mga taong nagsasabi na ang wildfire ay parusa ng Diyos sa mga hindi naniniwala sa Kanya o sa mga kumukutya sa Kanya, dahil sila umano ay masasama na maihahalin tulad sa demonyo, kung saan naniniwala ang may mga ganitong kaisipan na nangangaral sila sa ngalan ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakuna na inihahalin tulad nila sa mga himala. Samantala sa versikulo 23 naman ng parehong kabanata ay sinabi, "Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan." Kung saan ang kasamaan ay negatibo, ang pagbibintang at paghuhusga ay negatibo. Habang sa versikulo 24 naman ng parehong kabanata ay sinabi, "Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato." Nangangahulugan nito na ang nakikinig at sumusunod sa kanya pagdating ng paghuhukom ay maliligtas, gaya ng isang matalinong tao na may matibay na bahay sa kaharian nito.